nakita namin na isa kayo sa mga ano eh, isa kayo sa mga nagkakaroon ng result. So, Apo. siyempre, gusto nating maki makibulong sa ating mga lodi. Yan. So, ano naman po, kung ano rin naman po yung natutunan namin kay Boss Pat, yun din naman po yung isasalin namin sa inyo and wala pong halong gatekeeping, straight to the point. And magiging masaya po tong ano natin, presentation para lang po tayong nanonood ng YouTube. Furthermore po, habang inaantay natin si Sir Minandro. Ayun. Actually, May ma- we can actually start na. ah, okay, sige po. Pwede na po Kayo tayo na, mag-start. kayo na ang bahala, kayo na ang magdala. Apo. So, Huwag na as ako. let you know lang po, ito pong Zoom natin is naka-record po para in case na po, meron kayong babalikan na aral and para may masundan po kayo. Yep. So, pakilala po ako. Ako po si Art. Isa po ako sa mga lead intern sa RCJ ni Boss Patrick. Yun po. So, meron kaming traditional na ginagawa dito araw-araw as ginagawa namin dito mismo sa office. Kung tawagin po namin is GPA po. Naririnig po sir, baka ako ng maayos? Malinaw? Yes. Yes po, yes Okay. po. So, itong ginagawa namin na GPA is what you call grounding, prayer, and accountability. Okay, so okay lang ba sir na hingin ko yung sandali ng inyong oras para makapag-grounding tayo and prayer and accountability. So yun, close natin yung mga mata natin at mag-relax tayo. Sundan nyo lang po yung boses ko. Inhale, exhale, inhale, exhale. Sabayan nyo ang boses ko. A deep inhale. Dahan-dahan, papunta sa ulo, balikat, dibdib, hita, at paa. As you continue your breathing, imagine nasa dagat ka, relax. Another inhale, exhale. And then, as we continue, I will be praying as a Christian. If you're not a Christian, you can pray your own. So, dear Lord God, salamat po sa kaalaman at kakayahan na ibinahagi nyo sa amin. Gabayan nyo po kami ang aming product research presentation. Bigyan niyo po kami ng wisdom, unity, at kalinawan ng isip naway maging maayos at makabuluhan ang aming pagpe-present. Hindi lang po para sa grado, kundi para sa personal at team growth din namin. In Jesus' name, Amen. At dahan niyo pong imulat ang iyong mga mata and greet each other a good afternoon. Good afternoon. Yan. Good afternoon, Good everyone. Good afternoon po. afternoon po. So, Sir Romel, yan, introduce ko po yung isa sa mga lead interns namin na at ang magpre-present po sa atin para matuto tayo sa ating pagpa-product research. Walang iba po kundi si Mr. Kim Optana. Thank you po, Coach Yun, Ark. Lodi. Thank you, Coach Ark, sa pag-intro. Nakaka-bless and grounded talaga tayo today. Thank you, Sir Romel, for being here. Isa pong karangalan na mapaunlakan nyo ang aming munting presentation dito sa aming RCJ at appreciate ko po yung sinabi nyo kanina na kami po yung nagkakaroon ng konting tractions sa Jesse's. Totoo po yun. And right now, konting ano lang po is around nasa 26,000 or 27,000 as spent na kami as of today. And then Yes. we already hit our first million last week. So we're on to the 2 M's and more M's. Kaya kung ano man po ang aming mga ipe-present, yun po lang ang aming ginagawa. Wala pong gatekeep, wala pong kahit ano. Straightforward lang.
And yun po, maasahan nyo sa presentation na ito is talagang ginawa kong simple, mas maintindihan ng maayos, straightforward, and hindi siya totally sobrang analytical. Talagang more on applications talaga siya. At the same time, kasi alam naman natin, burog na tayo sa mga webinars, seminars, or ano pa yung mga seminars na ina-attendan natin. And ano ba talaga yung mga don'ts and do's, di ba? And before I start, gusto ko lang po mag-share na some of interns within Gen Zs, may mga nag-tap in na rin sa akin. And lagi nilang tinatanong about product research. And ang main concern nila is how I do my product research. Pero sa totoo lang, ano kasi stuck daw talaga sila when it comes to product research, and tinatanong nila ako kung ano yung tools na ginagamit ko. Pero I think in the back of my mind, hindi talaga tayo nai-stuck sa tools, kundi nai-stuck tayo sa pagtatago behind the tools. Alright? Hindi mo kailangan ng panibagong product research shop eh. Ang kailangan mo lang talaga is tumigil mag-scroll bilang consumer at magsimulang mag-isip bilang predator as a e-commerce business owner. Hindi ako gumagamit ng fancy spy tools or yung mga dapat bayaran monthly or other integrations. Hindi ako naghihintay ng winning product na ibibigay sa akin. Ginagamit ko instinct, disiplina, at execution. Nandun ako kung nasa ng totoong pera. Saan ba? Sa platforms na ipepresent natin dito sa presentation. And doon, ipapanganak ang mga trend. Doon ang mga uso. So, kung nandito ka para para matuto about the tools and other stuffs, unfortunately, hindi yun yung ituturo ko. Pero kung nandito ka para maglaro ng safe, hindi rin to para sa'yo, syempre. Dapat magsisimula sa sarili natin ang pagpa-product research, and then simulan natin hanapin ang susunod mong six-figure product. Okay, I will share my screen. So, here we go. So, yun nga po, nabanggit ko earlier. Um, Masyado na tayong burog when it comes to seminars. Alam natin yan, kami mga interns and everything else. Lalo-lalo na pag meron ka ng idea when it comes to e-commerce. And to be honest and to be transparent is alam na rin natin yung mga gagamitin nating tools. Pero ano ba talaga? Paano ba talaga? How to hunt your next winning product in the Philippine e-commerce jungle? And ito yung simplified and do's and don'ts na focus na ginawa ko na presentation. So, ano po ba yung unang don't? Don't wait for the perfect tool to tell you what's hot. Okay? Tinuro sa atin last time, Minea. Right? Yung Minea, ano ba magsaserve ng Minea? Yes, makikita mo yung current hot products, makikita mo yung current trending products, pero if niran mo ba yon? Sa'yo lang ba yon? Hindi. Marami na rin magra-run na yun na iba doon. Of course, kung makaka-hit ka man doon or kung makaka-winning ka man, latak na lang. Kasi gamit na siya. So, pumasok na siya sa algorithm ni Minea, and marami nang nakaka-discover nun. We want to find our product na tayo talaga yung innovator or tayo yung nag-pioneer. So next don't rely on apps like Minea, Dropispy, or AliShark. Ito yung mga tools ng mga spy tools kung saan tayo makakita. Okay? These tools are used to be as a reference for us, para sa amin dito sa RCJ. As a reference, we could anytime check it out just to have references. Pero we don't want it to be implemented na dun na kami magre-rely. We never use any other research tools. We never use any other apps like Minea, Dropispy, or AliShark. We use um, Facebook Ads Library whenever may idea kami, and may check lang namin kung nagraran na ba siya or hindi. Ganun lang po kasimple. Next, don't think you need the newest SaaS to be succeed. To succeed. Ano po ibig sabihin nito? Yun, despite
na marami tayong apps or mga spy tools. Of course, we don't need other SaaS products pa or websites na gagamitin para lang makita natin yung product research. We don't use that. And don't over-analyze and do nothing. Number one po yan. Napakarami nagtatanong sa amin ni Coach Art, ni Boss Pat. Anong sikreto namin? Wala. Wala kaming sikreto. Ang sikreto lang namin is we execute. We always execute. We don't analyze and paralyze. Kasi natural po yan sa ating lahat. Kahit ako, dumaan din ako dyan. Pero na-overcome ko. Paano? Just to execute. Okay? Iwasan na natin yung analysis, paralysis. So, yun. Number one, do. Trust your instincts. Totoo yun. Trust your instincts. Pero, hindi lahat ng instincts is good instincts unless you will have your own checklist. Or meron kang checklist na sinusundan on what you are going to find na next product mo. Okay? Next, ano po ba yung mga checklist na yun? Number one, solves a real problem. Common na sa atin yan. Alam na natin yan. Coach, alam ko na yan eh. Solves a real problem eh. Yes, alam mo na yan. Yung pain, inconvenience, or daily frustrations, ano yung naaalis ng product na yun? Meron ba siyang wow factor or meron ba siyang thank God I found this product na ganong type? Pag nakita sa ads mo, kailangan talaga yung unresistable or what I call, yeah, if it doesn't solve anything, it doesn't sell. Okay? It's either na lang kung talagang yung ano mo, yung product mo is um talagang nahi-hit niya yung ano, yung luxury, kung nasa luxury ka man, pero kung nasa gen merch ka or nasa branding ka man, we want the money magnet or the sales magnet. Yung mga talagang nakakapag-solve ng problem. What I call it, the non-negotiable problems. Ano ba yung mga non-negotiable problems? Ito yung mga kailangan ko to. Wala nang pag-iisip pa. Badly need ko talaga to. Sabi ng mga Gen Zs, it's giving. Di ba? It's giving. Kailangan ko tong product na to. Kahit hindi ko naman kailangan. Wala naman siyang sinosolve na problem sa akin. Pero kailangan ko eh. Maybe later on, in the future. Di ba? Kailangan compact, maliit, lightweight, madali ilagay sa bag. Di ba? And meron siyang, kailangan ko to. Halimbawa, lipstick na merong for safety security na pangkuryente. Kailangan ko yun. Dumb perfect. Ano po ba yung dumb perfect? Ibig sabihin nito, yung kahit sino, magigets na agad yung produkto mo. One time lang, matignan lang nila, gets na agad nila. Or yung lagi natin nakikita sa memes na shut up and take my money. 'Di ba? Yun na agad. You don't have to complicate things. You just have to have that checklist first, solve a real problem or non-negotiable problems. Next, has a clear before and after transformation. Siyempre, hindi ayaw naman natin na magpa-product research tayo tapos wala tayong makikita na other testimonials or other results. Yan ang gusto ng market ngayon, ng mga customers ngayon. So, kailangan papakita mo sa ad mo yung before and afters. And mahihirapan tayo sa pagpa-product research kung hindi din natin sigurado or hindi natin inaalam yung product na yun. Kung para saan ba yun. Or mag-search ng mga testimonials, mga delivery testimonials. Yun. Katulad sa Shopee, Lazada, and other stuff. So, has a clear before and after transformation. Can I visually show the difference this product makes? Will people immediately get it in 3 seconds? It's either image yan or video yan. Pero yung video na yon sa 3 seconds pa lang, alam na nila kung paano gamitin. Halimbawa, si Bitol na oil, pinapakita agad kung ano yung saan niya ina-apply. Pinapakita agad kung ano yung result. Within 3 seconds pa lang, alam mo na. Alam mo na agad and then the story will follow. 'Di ba ganun? So, in order to have that product, dapat alam mo na or na-check mo na 'tong mga checklist na 'to. Next, ayan. So, ito yung sample before and after. Meron siyang sa face and then ganyan if image naman 'to. Kung video naman, pwede rin.
Depende sa paggawa ng creatives. People don't buy products, they buy outcomes. Totoo yan. Next is the impulse-friendly price point. Papansinin nyo po sa mga nag-ads ngayon, yung iba, ifina-flash na nila yung prices nila sa ads pa lang. Makikita mo na agad, 89 pesos each. Pero pagka nireplyan ka, yung 89 pesos each na pala yun is kailangan minimum of order of 5. Sino mo na pong nakakita ng ganun? Di ba? So pag clinic mo, minimum order of 5, kaya pala 89 pesos lang. Panalo pa rin. At least, yung marketing strategy nila when it comes to that creative, pasok. Kasi nandun na agad yung friendly, impulse-friendly price point. Paano ba natin malalaman to? So, under 999 pesos, papasok si what we call frictionless sale. Ano po ba ibig sabihin nito, frictionless sale? Ito yung wala nang maraming komosyon pa. Kung nagme-messaging ka, wala na siyang masyadong maraming tanong. Coach Art, nararamdaman mo na ba to sa mga ano natin, messages natin? Yung tipong pagka-send din nila yung, pag na-send natin yung welcome message, nagsisend agad sila ng ng ano nila, details nila. Kasi sa price pa lang malalaman mo na din talaga kung interesado yung tao. Sometimes nagugulat kami na gantong price bili sila agad kasi nandoon na talaga lahat ng details eh. Right? Baka kahit wala ka nang itanong, bibili na siya kasi Right. gustong-gusto nila yung product. Right. That's good. Thank you, Coach Art. Tama po. And besides of that, dapat you have to have that sweet spot also. Ano ba yung mga sweet spot natin ng mga prices? 299 to 799. Tama naman po yung sinasabi ni Jensis na kung ano yung COGS mo times 10. Tama yun. Pero, did you check your market? Chinek mo ba yung audience mo? Kakayanin ba nila yung price mo? Halimbawa, nag-oil ka or nag-gen merch ka, bili mo ng COGS mo sa gen merch mo is worth 300 pesos. Ita times 10 mo yon. Sa tingin mo, kakayanin pa kaya ng market mo? Hindi na. So, you have to have that sweet spot around 299 and 799 pesos. 'Di ba? Or, can I bought it without asking permission? 'Di ba? Halimbawa, si Mister, nag-message sa amin. Hindi niya na kailangan tanungin pa si Mrs. Na, wait lang, babalikan ko kayo kasi tatanong ko muna si Mrs. kung pwede ba sa akin to. Pero kung na-hit mo na yung problem, na-hit mo na yung impulse-friendly price point, na-hit mo na yung tamang creatives, I'm sure nasa 50% ka na or 80% ka na. Hindi na magtatanong kay Mrs. yan. Basta mapapasabi na yan na, eto na yun. Hindi ko na kailangan humingi ng ng permission. Bibili na ako. Ngayon na. Ganon, di ba? So, we have the first checklist. The we have the first checklist is the solve the problem, solves a problem, negotiable problems, and has a clear and before after transformation, and the impulse friendly price point. Okay? So, sa amin po, ang ginagawa po namin when it comes to prices, and mayroon po kami tinetest na products, um, magte-test po muna kami dyan to 499 pesos. And ang COGS naman po nun is around 70 pesos to 100. Andun lang naglalaro yung price points namin. Tapos, si Coach Art, doon po siya papasok na once na set up ko ng ads, pumapasok na inquiries, haya lang namin siya ng 3 days. Halimbawa, sa 3 days na yon, sa first day, may kumana ng 499. Sa second day, wala. Sa third day, meron isa. That's the time na magsasabi si Coach, mag-uusap kami ni Coach Art na, okay, find the sweet spot. Pagka sinabi niya ng find the sweet spot, bababaan niya na yan, 398. Ngayon, a-adjust ulit natin yung COGS. Ano yung magiging countermeasure natin dito? Local supplier. Diyan papasok si local supplier. Dapat meron kang local supplier na kausap. Yun po yung ginagawa ko, procurement. So, kakausapin ko si supplier. Sabihin ko, kuha ko ng marami. Basta bigay mo sa akin ng ganitong price. Ngayon, titignan ko kung pasok na yung COGS doon sa prices na pumapalo sa amin. So, we don't after na sobrang taas ng patong namin yung times 10. Hindi po namin after yun. We go after for the volume. And right now, nag-start po kami sa
20 plus orders until now. The highest is 100 plus orders per day sa isang page. Okay? And next, so no one needs a family meeting to buy a lint roller. Tama yun. Walang kailangan pang magpagmitingan kung binebenta mo is oil na alam niya na kung para saan yung oil. Na alam niya na merong transformation yung oil na yun. Right? Next, scroll stopping demonstration. Paano ba tong scroll stopping demonstration na to, coach? Does it someone stop? Does it make someone stop while scrolling? Yung pinatinetest mo na product na ba yun? Pagka nakita nila sa feed, mapapastop ba sila? May storytelling ba? Or kaya mo bang gawa ng storytelling tong product na to? Halimbawa, may nakita ka sa Shopee. Iisipin mo agad, nakapag-solve ba ng problem? May before after ba to? Ah, okay ba yung cost ko dito or pricing ko? Or kaya ko bang gawan to ng creatives na video na 15 seconds or TikTok na mag-work na? Or ang real question is, meron ba akong time na gawin lahat to? Meron ba akong time para gumawa ng content or copy? Uy, nawala si sir. Tama ba? Nawala si sir? Napindot ata niya. Okay, that's it for today, guys. Joke. Baka baka ah, nag-blackout. Baka nag-brown out sa kanila. Ayun. Ayun si sir. Ayun, nawala yung wifi. Okay, we'll wait, we'll wait. Ayan, okay. Welcome back po. Ayan. Type 1 po, if naririnig na, okay na. Ayan na, okay na si Sir Romel. Okay. So, yun. Sorry, ang gawa yung wifi namin dito. Okay lang po, okay lang po. Yun, as I was saying po, but the real question is, may time ka ba? May time ka ba gumawa? O, nakapag-product research ka na. Nagko-continue ka na sa checklist mo. Gusto mo na i-implement, gusto mo na i-execute. Kaso, may time ka bang gumawa ng script para sa sarili mong video, para sa brand na yon or sa Gen merch na yon? Meron ka bang time para mag-shoot ng video na yon? May equipments ka ba? Or ikaw lang mismo maggagawa nun? Edit your videos or i-edit yung image mo, 'di ba? Are you willing to test your videos from scratch? As in scratch talaga. Ang sagot, ang kagandahan po nito, meron na tayong tinatawag na Snaptik. Aware po ba sa Snaptik? Bago lang, coach. Bagal lang po. Okay, very good. Perfect po ito. Snaptik para sa atin. Bakit? You can easily download viral TikTok videos and use it as your Facebook ad creatives. Paano to? Halimbawa, nakakita ako ng isang product sa Shopee. Ang number one po namin na ginagawa dito sa RCJ, i-check muna namin sa sa ano yan, sa TikTok. Pag merong nagtitrend na images or videos, yun na agad ang ida-download namin. Once na download namin, pupunta na kami kay Canva and maglalagay na kami ng mga other um, improvements. Pero, as is, yun na yun. Hindi na ako magagawa ng creatives ko. Hindi na ako mag-hire ng UGC ko. Hindi na ako stress about sa copywriting, sa video creation. Lahat nandun na. And makikita mo na nag-work kasi meron na siyang viral element na alam mong magva-viral din sa Facebook. Tama po? So, yun ang gamit ni Snaptik.
Napakabilis lang po ito. Libre to. Wala pong bayad dito. Libre lang po ito. Just copy the link of that TikTok video and then you can download it easily. Okay? And then, kagandahan is another checklist is you can launch it fast. You can launch it fast. Ano po? Can I get a viral video from TikTok? Yung makikita mong product sa Shopee, Lazada, or other platforms, meron po sa TikTok. Madali lang ba i-ship to? Kasi mamaya nakita mo sa Shopee, napakalaki pala. Sopa, isang malaki. Paano mo ipapaship yun? Dadali mo pa sa Gensis, di ba? So, dapat, doon ka pa rin sa compact, lightweight, and stuff. Easy to find local suppliers. Mamaya naman, yung suppliers mo nasa Iceland. Di ba? So, dapat, ready ka rin mag-search sa marketplace or community, Facebook communities, or even you can have to talk to the Shopee seller kung meron ba siyang local shipping. Or pwede ka bang bumili ng bulk. Or pwede ka manghingi ng lower prices or discounts. So, does it have frictionless price? Okay. Lagi mo natin tatandaan, speed beats genius always. Ayan po ang sikreto namin sa RCJ. Sobrang speed. Once naman may makita kaming product, kahit ganito nag-uusap kami, kahit nag-present ako ngayon, anytime once na nag-scroll si Coach Ark sa Shopee niya, sa Lazada niya, sisend niya sa akin agad yung link or isi-save niya sa notepad niya yung link. Ngayon, i-check agad namin yung checklist namin. If pasado lahat sa checklist namin, merong video sa TikTok, diretso Canva, gawa ng mga creatives, gawa ng Facebook page. That's it. Set up ko lang, that's it. One day, kaya nga po lagi namin sinasabi sa sa mga sessions with Gen Zs, kaya namin gumawa within a week ng 15 product testings, Gen merch, or even branding within one week. Sa tingin mo kung ilan kaya natin sa gantong process? Ngayon, Mm-mm. kaya siguro, di siguro kaya 30. Mm. 30. Kasi yung last time na bago po kami mag intern kay Boss Pat, binigyan niya kami ng task na task sa kanya na tinesting niya kami kung karapat dapat ba kami. Then yun, 3 days ang na-produce namin 21. Sa 21 po na page, sa 21 na creatives, nakapag dalawa po yung winning doon. Ganun po kabilis, 3 days. Yan. Yes, meron po kaming saying ni Coach Art dito sa RCJ team na para kang si Manny Pacquiao. Napakarami mong suntok, pero yung dami ng suntok na yun, meron at merong lalanding na yun yung pang KO. Alright? Speed beats genius always. Hindi pala si iba pala to, si I Show Speed pala to. Yun. Number one, so may checklist na tayo. Of course, after the checklist, dapat meron tayong execution over ideas. Hindi pwedeng ideas lang, puro ideas. Puro ideas ka lang, nag-iisip ka lang ng idea, ina-analysis mo lang lahat. Napaparalyze ka na. Dapat execute din po natin. Get your hands dirty by testing fast. Pagka meron ka ng checklist, nakita mo na yung link, nakita mo na yung TikTok video, okay ka na lahat sa checklist mo, test mo na agad. And then, where we hunt our winners. Ito na. Ano po ba, saan po ba kami naghahanap? Last time po, Sir Romel, tinanong nyo ako yung nag-breakout body tayo. Ah, ano lang, TikTok, Shopee, and Lazada lang kami talaga. Hindi kami gumagamit ng Minea, hindi kami gumagamit ng other spy tools. Real free platforms. Number one, Shopee. Siyempre sa Shopee, napakaraming products dyan. Paano po ba namin nasusort yan? Tambay kami ng Shopee at tinitignan namin always, every day, yung top sellers na nagsho-show dito. Makikita nyo yan pag naka-PC kayo. Top sellers and yung daily discover. Diyan na kami mag-check. Ngayon, if may makita kami, halimbawa itong bag, nakita namin to, search namin sa Alps Library kung may nagra-run na. Kung may nagra-run na, check namin kung
yung haba ng date, kung gaano katagal na nagra-run. Pagka 1 year na siyang nagra-run and same creatives, ibig sabihin, nagmi-million na yon. Ibig sabihin, working yun. Pwede namin din i-try. Pero kung 1 month pa lang siyang nagtitest or ilang araw pa lang, jump na, next na, using ad library. Pero kung wala pa na talaga, itetest talaga namin to. Kunin namin yung link, kunin namin, check namin sa TikTok, and then if may video sa TikTok, gawa agad ng creatives. Test agad, 300 pesos daily for 3 days. Yun lang. So, again, saan po kami naghahanap? Sa Shopee, top sellers, and Daily Discover. Dito sa Daily Discover, napakahaba ng list niyan. Nagre-refresh yan everyday. And everyday din po, nagre-refresh si top products. TikTok ads and affiliate trends. Look at what creators push daily. Pansin nyo po pagka tambay, kasi kami, lalo na ako, tambay ako sa TikTok talaga kasi content creator din ako sa TikTok. And pag nagdo-doom scroll ako, halos lahat yan, puro affiliates. Lahat yan, nagsisell ng products. Nasa akin na lang kung paano ko siya isusort. Kung ano ba, pwede ba to sa Facebook? Check ko muna sa ads library kung pwede to. Or kung may nagra-run na. Kung wala pa, okay, try. Check ulit yung checklist ng mga nabanggit kanina. Ganun po lagi. So, sobrang sigurado na namin, sobrang ano na namin, ah, sa ulo na namin. So, we can just look at the video, look at the product, and then we just execute. Yan, maximize the power of your FYP and TikTok Shop features. Bukod po sa FYP, pwede po kayo pumunta doon sa mga TikTok Shops. Meron sa TikTok Shops na parang ganun din kay Shopee na may daily discover and meron din doon na trending products. So, kahit alin doon, pwede nyo pa rin i-test. Okay? Pero, paano ba kami magpumili ng mga videos? Siyempre, ang titignan namin bago namin i-download is yung views. And then yung comments. Check namin kung may mga interested ba. Kasi mamaya, views lang yun eh. Views lang pala, pinupush lang pala ni TikTok. So, kailangan din namin i-check kung maraming interested doon sa product na yun. Kung saan sila nanghihingi ng link ba ng TikTok Shop or FB page ba, ganito ganyan. So, pwede kayong kumuha at least mataas na views, mid na views, or lower views. Okay? Kasi yung iba na lower views, maganda rin yung gawa nilang mga UGC. Talaga hindi mo na kailangan mag-edit, hindi mo na kailangan mag-11 laps. Yun na yun, lalagyan mo na lang ng watermark or i-edit mo na lang sa Canva. Okay po. So far, sir, question, wala naman po? So far, actually, marami akong question gustong itanong. Pero, Yes. sige, pwede later na lang. Okay, sige Proceed po, na lang. later na lang po. Okay po. Okay, next, FB feed and TikTok FYP is your gold mine. FBP, FB feed. FB feed, same lang din po yan sa FYP. Pag tambay ka sa FB, makikita mo rin kasi usually sa akin, lahat tumadaan na rin eh, mapa-branding, mapa-gen merch eh. Okay? The battlefield where products are won or lost. Bakit po lost? Ba't kasama dyan? Kasi yung feed mo, FB feed mo, syempre as a marketer, as a e-commerce business owner, pinupush out mo na din yung ano mo, yung product mo. It's either manalo yan or matalo. Okay? It's either manalo yan, mag-winning ka, or matalo ka dahil ginaya ka. Pero gaya nga ng sabi namin lagi, mas magiging na yung kami yung magsimula sa maliit na price and maliit na cost, maliit na ad spend. Dahil pag na-hit namin yung gusto naming numbers, binobomba na namin yan. Okay? Use your eyes, not just tools. The market talks, so we better listen. Kaya makikita natin sa FYP, FB feed, and Daily Discover ng Shopee, Lazada, and other markets. So, please po, don't be this guy. Sino po ba yan? This is Bob. He loved watching videos for 8 hours. 8 hours straight. Akal naman yan, coach.
He always think if I just find the perfect product, I'll be rich. Nandun din naman tayo sa part na yun. Pero we have to execute. He saved 100 plus product links and launched none. Save ka ng save ng link. Save ng product research. Ng link ng mga Shopee, Lazada. Lahat na nasa notepad mo pero wala ka naman sinisimulan. Nonsense din. He spends 500 on an ad test but buy 20K worth of courses. Di ba? Huwag tayo maging ganito. And next, so, ano po ba ang ano natin dito? Gusto kong sabihin. So, let's, number one, execute. Number two, go back to basics. Check your checklist. Di ba? And the only tool we use dito po sa amin, sa RCJ, is the brain and discipline. Every day po, wala kaming ginawa kundi mag-product research. Every we move, we make. Pagka-uwi namin from office, doom scrolling, wala na kaming iniisip kundi products. Wala na kaming, pag may naisip kami idea, take notes agad namin. Pag nakaisip kami nakakita kami sa feed namin sa TikTok o sa Facebook, jump agad kami sa Shopee. Non-negotiable na yan. So parang kasama na sa daily lives namin yan. Kahit minsan kumakain kami, makakaisip kami ng product to test. 'Di ba? So, brain and discipline equals pagod. Dami na yan. Pagod na yan, Sir Romel. Di ba? Sir Menandro, nakapagod na yan eh. Di ba? Pero joke lang. Brain equals this plus discipline is equals your winning product, your winning item. Di ba? Natawa tuloy si Sir Menandro. Di ba? We never stop. Kumbaga, hindi namin siya tinitake as a job. Hindi siya job. Kundi part na siya ng lives namin. Parang ganun din yung pag-Facebook, parang ganun din yung pagti-TikTok, 'di ba? Yung mga content creators yung mahilig sumayaw-sayaw, 'di ba? Yung mga sumayaw or kung ano man ginagawa namin sa araw-araw, part na siya ng process namin. Kumbaga, naka-attach na siya sa amin eh. Bago kami matulog, iniisip namin, sana marami kaming makakita ulit kami ng product ganito. Sobrang dami ng list namin ngayon and isa-isa namin tinitest. Sa paisa-isa na yon, nakakailang winning na tayo, coach? As of now, 5. 5. Nakakalimang Opo. winning na po kami. Ngayon nga po meron na naman pag bawa nagte-training kami. Yan, send ko lang sa kanya yan. Oo. Yan sa chat po. Yan. Oo. Matik po yan, itatry na namin agad kung ano man Oo. po yan. Oo. Ganun po siya kabilis. Ganun po kami kabilis pag-execute. So, thank you, Coach Art, for sharing. Do a lot 30 to 6 minutes a day for doom scrolling with a purpose. Okay? Iba po yung doom scrolling na walang purpose. Bukod doon sa may purpose talaga. Well, kami naman, pag nagdo-doom scroll kami, andyan pa rin naman yung mga ano sa feed eh. Makikita mo pa rin naman eh. Pero, most of the time, yung algorithm namin is about products na. So, nire-reverse psychology namin or reverse engineer yung algorithm namin na pinipilit namin tignan yung mga ads sa Facebook feed namin para pagka may nag-pop up sa feed namin, puro products, puro nagraran ng branding, puro nagraran ng gen merch. Para yung idea is binabato na sa'yo ni Facebook. Ano ba yung mga laging nag-show up? Ano ba yung laging napupush sa feed mo? And observe angles, offers, comments, and shares. Ito yung nakakatawa, si-share ko lang po. Si Sir Ark, si Coach Ark, ang ano nito, ang laging ginagawa nito, once na nakita siya ng branding, ang gagawin niya, talagang magko-comment siya as a customer. Ano pong gagawin niya? Titignan niya yung angles, kung paano sumagot yung bot, kung paano sumagot yung agents, kung paano yung offers ng product. Tapos ako naman, titignan ko yung comments, ilang shares. And then, once na sinabi niya sa akin, Coach, ang ganda nito. Okay to, try natin to. Screenshot niya, save links. Tapos, tinatanong muna namin sa isa't isa,
bakit nagko-convert to? Di ba? Bakit nagko-convert to? Tapos, bakit kaya winning to? Tapos, iti-check namin mismo sa ad library, titignan namin yung story, titignan namin yung features ng product. Kaya pala, di ba? So, kaka-doom scroll namin, nag-scroll-scroll lang kami, nakakita pa kami ng winning product. Without using Minea, without spending money dun sa monthly subscriptions ng other SaaS websites and everything. So, after that, we validate fast. So, natutunan po namin to when it comes to e-commerce kasi since before pandemic pa nagraran na kami ng ads. We don't validate our feelings when it comes to that product. Kasi maraming business owners na nakakasalumuha namin dati, lalo na sa e-commerce, na talagang hard na in love sila sa product na ipupush ko pa to. Although wala na sa ROAS, although mahina na yung messaging, although nag-aaksaya na siya ng pera, pero wala na yung data. So dito po papasok yung no feelings, just data. Kami po right now sa RCJ, once na nag-fail siya ng 3 days, or kahit isang araw pa lang, patay agad. Sipin mo, nagawa ka creatives, nagawa ka ng page, nagawa ka ng pancake, bot cake, lahat. Tapos after a day, papatayin mo na. 'Di ba? Sayang naman yung sayang naman yung pagod. Pagod Sabi yun, niyan, coach. Dami. yung pagod, dami, 'di ba? Pag ganun po, hindi na namin binabalidate yung feelings namin. Okay na yan. Next step, jump agad. Doon tayo sa data. Back to basic, checklist, everything else. No feelings, just data. So, paano po ba kami nagte-test ng ads? So, we test small but fast. Meron ako, personally, ginagawa ko sa RCJ ngayon. Pagte-test ko po is 300. Tama pa rin naman po. Sinusunod natin yung kay Gensis. 300 pesos using ABO. And then once na-hit ko na yung right spot, na-hit na ni Coach Ark yung sweet spot ng sales process, and nakuha ko na rin yung tamang CTR and matataas na rin yung mga engagement post shares, magsiswitch na ako ng CBO to 1K. Tapos ang ginagawa ko sa CBO is tatlo. Isang interest na may advantage plus, ay isang ad set pala na advantage plus. Second ad set is interest, interest based na siya. And then yung pangatlong ad set is behavior based na siya. Halimbawa is relo. Unang ad set gagawin ko advantage plus. Pangalawang ad set tatabaan ko na interest C, may hilig sa luxury watches. Number 3 na ad set, ilalagay ko si engage shoppers and online selling. Ganun po yung CBO na 1K. And then, create quick creatives based on what you saw working. And then, double down. Paano po yung pag-i-scale namin? Dalawa po ang scaling process namin sa RCJ. Merong horizontal and merong vertical. Ang horizontal po is i-edit namin yung budget niya doon mismo sa ad set level. Pag horizontal naman po, dinoduplicate namin yung mismong campaign. Yan. And then, after 3 days again, we kill what doesn't work. Okay? Next, execution po talaga over strategy. Kasi ako dati galing ako sa mga marketing agency talaga before ako mag-execute ay mag e-commerce. Uso yan, yung strategy. Siyempre, yung mga big brands na. Kasi si big brands or well-known brands, yan, nasa part na yan ng scaling. Tapos na sila sa testing phase, na-test na nila yung market nila. So, they will have a strategy for scaling. Pero sa atin, since nagbe-break tayo or nag-i-start tayo from scratch, we have to execute fast. Okay, over strategy. Nandyan naman yung strategy, yung checklist natin, nandyan. Yung sales process natin, nandyan. So, we have to execute first before tayo makapag-adjust doon sa scaling na strategy. So, to share with you po, pagka ini-introduce kami ni Sir Pat sa mga
ano niya, mga ka-business partners niya or even about e-commerce niya. Even kay Sir Nani last time, partner summit. Sinasabi sa amin dalawa is kami talaga yung executionist. Talagang kami yung execute ng execute ng execute. Mabilis kaming kumilos talaga. Siguro po yun po ang talagang advantage namin right now with RCJ. Sobrang bilis namin gumalaw when it comes to products and testing. Yun, always remember po, you don't need better ideas. You need better execution. Let it sink in. Again, you don't need better ideas. You need better execution. Stay out of your head and into the feeds. Diba? This market rewards speed, not perfection. Sabihin natin napakaganda. Napakaganda ng branding ko. Meron akong backdora, ang ganda. Nag-hire pa ako ng model. Nag-hire pa ako ng graphic artist. Pagka-execute ko, nga nga. Di ba? So, we rather focus first on the execution, on the testing phase, rather than the strategy when it's scaling. Yun lang po. So, get to work. Your next six-figure product is one doom scroll away. Thank you very much po. Yes. So, yun. I will turn over the mic to Coach Art for our Q&A session. So, yun po, no. Maraming salamat, Coach Kim. Napaka-informative. Hanggang ngayon, napapahanga mo pa rin ako talaga eh. Kahit araw-araw na natin ginagawa eh. So, yun. Open po tayo for Q&A and si Coach Kim and ako sasagot din po. Anything po na itanong nyo. Kwentuhan tayo. Wag po kayo mahiya sa Sir Robert and Sir Menandro. So, okay po. Ako na muna siguro. Una. Yes po. Yun, unang-una, thank you so much na I honor and appreciate Coach Kim at saka Coach Art, no? Grabe, napaka-informative at napaka-valuable ng in-impart niyo for today, which I do believe, no, na may mga things din akong na realize at nakuha for today's session, lalong-lalo na when it comes to execution. So, isa yun sa mga nag-highlight sa akin na na-share mo even kanina pa mula umpisa. Right now, no, I would like to ask sa lahat ng mga sa lahat ng mga nag-win nyo, if if it is okay to ask, Yes po. ah ang ano ba tawag ito? More on gen merch ba or meron kayong branding na part? Yes po, good question po. Right now, puro Gen merch po ang Okay. winning items namin. And right now, on process po kami when it comes to our branding kasi nag-adjust din kami doon sa bagong manufacturer. So, inantay muna namin yung bagong manufacturer before namin siya i-execute yung mga brandings namin. Well, we have our list na and then yun ang target din namin. Kasi po kakaayos lang nitong office namin, ang munting office namin and kakaroon lang din namin ng own computers ni Coach Ark. Kasi inuna muna namin yung mga VAs. So, nagpo-focus po muna kami ngayon sa Gen Merch and then on process na po yung brandings namin. Okay, so yung since gen merch yung ano nyo, basically sa Shopee at Lazada lang talaga yung pinaka-supplier na tama? Meron po akong nakita, nagpo-post po ako sa mga community, Facebook communities na Divisoria, sa Pasay. So sumasali po ako doon. And then nagpo-post lang po ako doon ng mga pictures nung products and then may mga nagme-message na sa akin ng supplier. So ngayon we have a supplier, local supplier sa Manila po. Okay. So pagkatapos nun, yung mga supplier na yon, saka yun na i-connect dun sa Genesis warehouse, tama? Yes, tama po. Order po kami, minimum of 100. It depends on the specifics ng product, kung mga sizes, ganyan. Minsan, may 100 minimum orders, may 100 minimum orders, ganun po. And we could share din po, we can Okay. share it to you din po yung mga suppliers namin.
na if ever Yes. magkaroon po kayo ng Gen merch na items, na products. Usually po, kami mismo as ourselves, pumunta talaga kami ng iba't ibang lugar to check suppliers din po talaga. And masaya siya, para siyang field trip na kahit saan ka pumunta doon, pwede mo ibenta. Dapat ganun yung pag-iisip mo. Uy, pwede to, uy, pwede to, uy, pwede to, ganun. Kasi sa pamamagitan po nun, talagang lumalawak yung creativity mo eh. Then pag uwi mo, execution na lang. Then tama po si Sir Kim, pwede po namin ibigay sa inyo po yung ano natin na coach. Yung local supplier natin. Yes, depending sa product or sa Gen merch. Yun po. Yun. Thank you so much for in advance, no? Para dyan, no? Yes. And how about naman dun sa ano, regarding sa pag-test, no? Sa pag-test ng mga Opo. creatives. Mhm. So tama ba na ang pinaka-source nyo lang talaga is yung sa TikTok at saka Yes. dito sa Shopee? Yes. Yes So po. doon na kayo nagano, kumukuha ng mga Yes creatives po. as is lang. Meron po kami ngayong bagong winning product. Ang ginamit ko po na video is from Shopee itself. Kasi meron po kaming Chrome extensions na, well, pwede rin po namin i-share na pwede kayong mag-download ng video and images sa loob ng Shopee. So, if number one po na chine-check ko kay Shopee din pag once na nagpa-product research ako, if may video. Kung may video yon, check ko muna yung video and i-on ko lang yung Chrome extension ko, madadownload ko na siya. Tapos, kung Chinese man yung salita niya or pangit man yung background music niya, e-edit ko na lang siya sa CapCut. Papalitan ko yung background music and lalagyan ko ng 11 Labs na nagda-narrate. I will turn it to Tagalog. Halimbawa, napakagaling ng gantong product na to. Ganyan, ganyan, ganyan. Magcha-chat GPT lang ako ng sasabihin ni 11 Labs. Then, ilalapat ko na yung video sa CapCut, yung background music, and then yung 11 Labs. Tapos, lipat na sa Canva, test na namin. Ganun po. Okay. So kanina narinig ko, yun, thank you so much, Coach, no? Apo. Kanina narinig ko na may mga item, no, na on the day pa lang, day one pa lang, walang benta, hindi pa ganda yung Mhm. data, ino-off nyo, no? So Yes hindi nyo na po. pinapaabot ng 3 days. So ano yung Yes. basis nyo para masabi nyo talaga na first day pa lang, this product is parang meron siyang element of winning item at ilang ROAS yung tinitingnan nyo dyan? Yes. When it comes to the KPIs naman po, ako personally, nagsiset ako ng KPIs. Number one is the messaging. Number one yan. Diyan kami nagiging alert. So, if ever, magra-run kami, mag-schedule kami 4 a.m. ng madaling araw. Once na chinek na namin sa office and nakita namin na 10 a.m. or 11 a.m., pumalo siya ng 50 pesos above or 20 pesos above na CPM. Ano na yon, may hit na sa amin yon. So, okay. Walang sales, mataas yung CPM, mahina yung mababa yung CTR. So, sige, uubusin muna namin siya ng 1 day. So, pagka wala po talaga, pataas lang siya ng pataas and walang inquiries, walang benta, jump na po agad kami. Okay. So what if naman, kung titingnan mo, maganda yung CPM, like pasok sa average on the first day, pati yung set CTR, Mhm. at saka sa second day, pero walang ROAS. Ano yung judgment niyo doon? Like, cut na ba? Or tuloy Okay. yung the third Diyan day? na po ang papasok yung perfect duo namin ni Coach Ark. Si Coach Ark na makakasagot dyan. Bale po, pag ganyan, pricing po talaga. Pricing, and check nyo po kung ano yung laman ng binabato yung messaging sa kanila. Maganda yung CPM, sabihin natin 10 pesos pababa o talagang kumpalong-palo kagaya sa amin hanggang ngayon. Tres po, mga ganun. So, as in, maraming inquiries pero walang bumibili. Subukan nyo po at itry nyo yung pricing po talaga. Ang pinakamababang pricing namin is 300 po. 300 pesos po. Pero tinik ko siya ng nasa 700. Parang ganito po yan eh. So, sa unang araw, mapapansin po namin 15, 20.
Hindi ko po pinapakalaman yun. Hayaan ko lang mag-run and hindi rin ako tatanungin ni Kim na anong balita, anong balita. Hindi po ganun. Hayaan namin yun. Tapos focus kami agad sa isa. Then second day, check ko po ulit. Uy, medyo dumadami, bumababa yung CPM. 15. Pangatlong araw, biglang tumaas. Then pang-apat na araw, may bumili kahit isa lang. Meron pa rin pong chance yun. Bali, ang ginagawa namin, sometimes, iniba namin yung creatives. Baka sablay lang sa creatives, sa ganto. Mapapansin nyo po yun sa inquiries ng tao eh. Bakit ganyan? Ba't ganto? Maraming aspeto para ba-try nyo. Pero po ang pinakamagandang explanation ko doon is baguhin po talaga yung pricing. Tama po yung mga tinuro sa atin ni Coach Kim na sa COGS po, hindi po siya basta-basta times 10, ganto. Ganun, babawiin din po natin siya sa volume. Tama ba, Coach? Yes, yun po. Bali, ganun po ang tandem namin, Sir Romel. Once na nag-test po kami and yung mga KPIs, yung first part is once na na-met niya yung KPIs ko and walang benta, automatic po yun sasabihin ko kay Art, Coach, ano okay naman yung KPIs natin for for the first day eh. Kaso walang benta. Okay, alam ko na yan. So, si Coach Art naman po ang magti-tweak ng sales process, lalo na sa pricing. Baka tweak lang ng sagutan, tweak Apo. lang ng ganto. Baka kulang ka sa, ano yun? Mga creative sa loob. Yun Mhm. po. Importante rin po kasi yan eh. Kumbaga sa 100%, kapag wala po yung mga elements na yan, hindi rin 100% yung buying. Kahit na ano pong mangyari yun. Yun po. Okay, so Okay. regarding naman dun sa in terms of pricing, no? Paano niyo naman tine-check yung profitability ng Mhm. pricing na nilalagay niyo? Ano yung way na masasabi niyo na yes, kahit 300 to, pasok pa rin siya dun sa profitability ng Mhm. company? Yes po. Ang unang-una pong tinitake namin na consideration is yung the supplier. If mas marami yung ma 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 negotiate ko kay supplier, mas bababa yung price. Halimbawa po yung isang winning item namin nag-start yun sa 100 eh, yung COGS namin. And then nung lumaki na, napababa na namin up to 70 pesos. And then i-add lang po namin yung RTS. RTS lang. I-add lang namin yung RTS. Halimbawa, 70 pesos plus yung RTS na 100 or 70 pesos again. So magiging 140 siya minus yung ano namin, 300 pesos. So yung magiging equals doon, yun na yung pinaka kita namin. So kini-calculate namin siya as a whole, as a volume. Hindi po namin siya kina-calculate as per sale. Pagka bumababa po siya ng ranging ng 500 below or 300 below yung prices namin, kinakount namin siya as volume price, volume sales. Pero kung nasa 500 up kami, doon po namin ipapasok siya ng per sale. Ganun po. Parang Okay. ganito rin po. Kumbaga, mataas nga yung pricing mo, unti naman bumibili sa'yo. Pwede nyo rin naman i-compute yun eh. Halimbawa, ang presyo nyo 999. Ang umorder lang po sa 300 pesos na budget nyo, dalawa. Kumpara nyo naman po dun sa 399 na sa 300 pesos budget nyo, may umorder na mahigit 10. So, siyempre, mas mabibit pa rin ng mas maraming volume. Yung onti lang yung bumili. Depende, ayun pa sinabi mo kanina, coach. Yan, depende sa price and accountability ng mga customer kung kaya ba nila bilhin. Minsan po kasi yung tinatamaan po ng ads nyo ng product nyo para sa mga taong ito lang yung kayang budget nila sa ano na yun. Kumbaga yun na yung sweet spot mo eh. Kailangan nyo na lang po laruin dun and sa volume po. Tama po. Doon po papasok yung sweet spot. Yes. Okay. Okay, so yun. Ayos, ayos. So, regarding naman dun sa sales process, no? Siguro last ko na lang ito natanong. Sure lang po. Regarding dun sa sales process, no? Ano yung pinaka-format nyo? Yung pinaka-effective na nagawa niyo ng format? Or iba-iba ba? Every product, tama ba kung sabihin ko na in every Actually, product, iba-iba ay sorry yung po. atake nyo? Sige po. Thank you po, sir. Actually, sir, iisa lang din naman po talaga yung format.
Ako po kasi parang ang pinaka naging ano ko sa creatives po, dinadala ko yung galing ko doon, binabato ko po sa loob. So ang tao mas bibili yan kapag marami siyang nakikita sa loob. Kagaya ng picture, video, hindi sila ano yung tawag doon man? Ay Sir Coach Kim, kapag yung binabasa nila parang mahina yung comprehension. Ako, aminado po ako na ganun eh. Parang titignan ko na lang yung presyo. Kaya may video ba, actual na ano. Kasi marami ring lumalabas sa scam. Parang ang mindset kasi ng mga matatanda halos is to see is to believe. Kapag may gumamit, kapag may nakareceive na, effective ba to? Ayun po yung mga kailangan natin patunayan. Kumbaga, as tayo, as buyer, as set din tayo ng product natin, ano ba yung magandang tanong sa akin para mapabili ako? Dapat ikaw mismo sa sarili mo nakukonvince ka dun sa sinasagot niya sa tao na mapapabili ka rin po. So, ang ginagawa lang po namin, presyo, yung description ng product, kung ano yung pwede nyong ilagay doon, ilagay nyo po. Kung talagang waterproof siya, ilagay nyo waterproof. Huwag po kayo matakot kung anong ilagay nyo doon. Kung nakakagaling, kung nakakaganto, lagay nyo lang po. Kasi ang babagsak pa rin naman po dyan is magtatanong ng kakaiba yung customer eh. And ang titignan nila presyo and yung tawag nito reviews, video. Ang pinaka-default po namin, presyo, yung description, then tatanungin namin, pinakahuli, order ka na po. Then pang follow up namin, video, picture. Then hanggat maaari, kung kaya i-follow up ng BA nyo, up to 10, i-follow nyo po. Pasipagan din po talaga sa pagsagot and dapat flexible din yung mga VAs nyo na sumagot. Kasi ako at itself po, kahit na ganito po yung ginagawa namin, BA rin po kami ni Kim. Pag talagang bumabaha po ng inquiries, may mga complicated na tanong, then every tanong po, dapat naka-save reply yun, naka-tweak po yun doon. Kumbaga, araw-araw may bagong tanong, araw-araw may tinitweak ka doon. May tamang sagot para sa tamang tanong lang po. So, kapag yung barriers na yon nabasag nyo po lahat sa tao, bibili po siya. Yun yung element na ginagamit po namin dito and ganun lang po siya ginagawa. Kumbaga, barrier of trust, barrier po ng price. Kapag yung mga yon, halimbawa, nag-send ka ng video, ay, may isip ng customer, oo nga no, maganda to, maganda. Barrier of proof, sa proof, nag-send ka. Ay, sige, tutuloy ko na to. Tapos yung pricing mo maganda pa. Mas lalo pong bibili po talaga yung customer kapag lahat ng elements sa pagbebenta is nandoon. Kumbaga, ang pilig po ko po kasi pa nagbebenta ako, kausap ko ng harapan yung tao. Kaya dapat po pa nagbebenta rin po sa pinakaloob ng sa kung ano ba yung ginagamit niya na platform. Imagine nyo po na real time kasi mindset ko po kapag nagbebenta, halimbawa, may nag-inquire, tapos sinagot ko siya 5 minutes ago, ang tawag ko po doon, panis na, hindi na po bibili yun. Kumbaga dapat nasasagot siya agad. Kasi hindi naman po lagi availability ng mga tao is, nandiyan dyan lagi eh. Kumbaga yung eagerness niya, bumili ng oras na yun, nakita niyang sobrang ganda ng ano mo, ay ganito, parang gusto ko to, impulsive buying. Dapat yung sweet spot niya na yon, yung oras na yon, ma-hit nyo agad and masagot nyo agad yung tanong niya po. Huwag nyo siya papanisin kumbaga. Kung yung mga inquiry na nakaligtaan sa gabi, unahin nyo po yung sa taas. Ganun lang po siya kabilis. Okay, thank you, Yun, ang Coach ganda. Art. Okay. Any other questions po, si Sir Romel? Yun, so far sa akin, nakuha ko na yung mga yung mga gusto kong itanong actually. Yun, so far sa akin, okay na ako nito. Thank you so much. Siguro, no, kay ano na lang, Coach Minandro, baka may si Coach Minandro, Sir Ayan. Minandro. Yan, si Coach Menandro po, si Sir Menandro po. Eh na. Ayun. Yes! Hello po! Hello po. Hi mga bossing. Hello po. Yun So thank you so much. We just want to say thank you lang sa inyo Boss Kim, Boss Art no sa time nyo. Mastermind kay Coach Romel. So malaking tulong to sa company namin. Actually yung focus sa sa marketing tsaka sa intern si Coach Romel. So big help kasi naririnig ko kay Boss Patrick
ang mga halimaw daw kayo sa winning products, no? So Thank you parang po. yun nag-ano na kayo, nag-cooperate na kayo sa new office, di ba? Yes po. Operating na po kami. Actually, magkakasama tayo sa sa katapusan. Parang Oo nga sasama po. yata. Yes po, opo. Yun. Nabanggit po ni Boss Patrick na magkakasama nga po tayo sa katapusan na mag-immerse po tayo kay Gensis. Boss, Saka Mm. sa partner tanong summit nyo po po. lahat, boss. Parang Kung kami ka, ni Romel, tsaka yung isa si Rog. Isa din yun. may isa pa po kayong ano, Isa sir. pa, marong sa Opo, creatives yun kasi yun, mas ano yun. 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 Ayos. Tapos, yun, partner summit, tsaka magvi-visit yata tayo sa iba-ibang offices, Yun Yes po, po. opo. mga partners, no? Yes po. So, Exciting nga po. Excited na po kami. Ah, yung, sir, opo. mm, Coach Pinandro, balita ko sa Tacloban daw po kayo. yes, Tama sa po ba? Tacloban City, Tiga Ormoc po ako, Leyte. ah, Ormoc City. Opo, Ormoc City. Kaya, From doon ka pinanganak or doon po yung ano ng nag-aral mother ka din side doon? ko. Opo, mother side. Kaya Ngayon time nakakakaintindi ka po ako ng... nakabisit. Opo, ilang beses na po. Last May, nagpunta po kami dyan. Last May. So sa bahay niyo Cebuano or Bisaya? Opo, Bisaya po, kaya nakakaintindi ako. Pero yung gamay lang na Bisaya po. Konti lang. Yes. Kaya po pag may mga nagme-message sa page namin na Bisaya, tatanong po Ah, ako ni Coach Ark eh. Coach, anong ibig sabihin nito? Tagpila nagbibisaya na, din. tagpila. Opo, opo. Ako po yung sasagot pag ganun. Hindi ko po maintindihan eh. Ano to, pipila man? Pipila ba to? Hindi, bibili na yan. Okay. Two Ganun hours po. yung 2 hours away from Kasi 2 hours away Takloban. from Tacloban yung Opo. Ormoc. Lapit ay, Opo. lapit lang din pala, no? Dito yung Opo. yung airport sa Tacloban. Opo. So hindi kami masyado nakakamantli pagpunta diyan sa partner summit kasi yun yung Oo wala nga pang po. doon tayo. Nabanggit nga po ni Boss Pats. Yun po, see you po sa partner summit po sa 30. Opo. Para Ay, makapag deep dive pa po na pero ito lahat naman po na diniscuss po namin, shinare namin. Talagang ito po talaga yung mga ano namin. yes. Current po na ginagawa namin. Wala po kaming ibang way kundi ito lang po talaga. So, yun nga po, back to basic lang po lagi, check yung checklist when it comes to products. Yun po, execute lang po talaga Coach Menandro na yun po nga po yung laging inaano sa amin ni Boss Pat na kami yung mga executionist niya eh. Kami yung ano niya, ano niya talaga eh. Yung Baril niya. tagapatay. Opo. Opo. Iba yun. Kumbaga, boss, pag kahit sabihin nyo sa amin, sige nga, talon ka nga dyan sa bangin, tatalon kami, boss. Ganun ka, ano po talaga. Ganun ka. Opo, execute. Executioner. Kumbaga, ano po kasi, bebenta ba to? Tignan ko muna nga sa Abs Library. Ay, ang dami na naglaran. Sa amin po, hindi nagmamatter yun. Mm. Kailangan, pagka pak, papak, pak. Ayan, send Opo. agad po. Mm. Kasi, kumbaga, sa tagal lang iniisip po, product research ka pa, yung ilulugi mo lang naman 300 eh. Hmm. Di ba po? Tsaka yung Sa, opo, effort yun, din. opo. Pero kasi, simple lang eh, talagang basic, back to basic lang po lagi. Hmm. Kumbaga, one step at a time. Pag nagawa ko to, uy, next step na ako, next step na ako. Ganun lang po kami, ganun lang po yung ginagawa Yes. namin. Yes. Opo. Siyempre, validate din naman po namin yung yung Opo. 300 pesos na yun. Siyempre, napakaring bagay din po. Grateful kami dyan. And before din naman po kami mag-test, hindi lang yung mabilis po kami mag-execute pero hindi siya yung bara-bara. Meron po talagang sinusunod na Ah, steps. Meron din po talagang sinusunod na checklist. Kaya yun. Kasama din kayo ni Boss Rod. Yes po, ayos po. opo. Ay, Opo. wala po siya dito Wala po ngayon. siya ngayon dito eh. Minsan kasi nagme-message siya sa akin pag may mga tanong-tanong din. Ayun, Opo, opo. isa rin po sa nagga-guide sa amin yun when it comes to ano rin po, and Spiritual. sa fellowship din po. Yan Opo. si Boss Rod po. It's good. So Opo. thank you so much again Boss Kim, Boss Art. Yes Excited po. to meet you and see you sa katapusan. So kasama yan si Romel tsaka si Yehey! Yun, yes. Sa ngayon yung status namin is more on preparation, more on training sa mga Mm. interns, Opo. Opo. more on tapos kasi magta-transition kami sa office din. So yung Congrats po namin pala, sir. Pupuntang office sila? Doon na Hindi, sila? may bago po kayong office, right? may office kami Okay. binili Oo. sa Tacloban. Congrats, Kasi sir. Nakita ko po yung Congrats, story sir. nyo. Ang ganda nung office ninyo.
para makakomodate ng mga interns tsaka sa mga partners din. Parang pwede silang maka-work doon. Nice. Nice. At saka may Galing. collaboration. So yun yung yung Yes. concept dito. Yes. Ayos Parang po. bringing Gen Zs dito sa Tacloban. Nice. Yun. Galing, galing, galing. Congrats po, congrats. Congrats po. Kayo din. Ano. Ano po, any question pa po? Okay. So Okay far, na tayo. yun lang Or ha. wala naman. Ako, nag-tune in, tawag nito, nag-sit in lang, tsaka nakapakinig din. Kayo, may mga ano kayo? May ini support na pwedeng mabigay namin din? So far po, wala naman po eh kasi ang usual na ano namin, yung mga challenges na ano namin is about ERPs lang naman po. Pero Ah. very accommodating naman po sila Valinin and other ano. So far po, pagka meron po agad kami na concern, we will try to reach you out po pagka hindi po kayo busy. Yun. Just Thank ano you lang, po. message lang tayo. Yes po. Yes Thank you po. very much Connect po. tayo first. Yes Tapos, po. Ikaw, Mel, Sige may po. ano ka? Siguro siguro yun, thank you so much Coach Melandro, no? Siguro ako na lang, lastly na lang, okay lang bang masilip ko yung checklist nyo? Okay lang ba? At Okay. least may makuha lang akong idea doon. Meron ba tayo o Actually, ito na po yun eh. Yung checklist. Yung ano po namin, yung Ito na pinaka-checklist namin. Yes po, ito na po talaga yun. yung kas- diniscuss mo. Opo, yes Okay. po. Opo. samahan po Akala ng ko meron pa kayong guts? ano. Nang, ayun lang po yung checklist namin. Pero, ano po siya, hindi po siya actually Dapat ma-check to. naka-checklist talaga na literal sa amin dito. Kumbaga nasa utak namin parehas. Alam na po namin kasi yung strength ng isa't isa eh, ng weakness din ng isa't isa. Kaya alam na po namin yung checklist na yun. Kumbaga, automatic na negotiable na once na nag-try ako ng bagong product, tuloy-tuloy na tong checklist. Ngayon po, this is the first time na ginawan po talaga namin ng presentation yung checklist na yun. Ito po yun. Okay. So Ito po. meaning to say, no, ibig sabihin, kumbaga kayong dalawa, meron lang kayong specific strength. Like ikaw nasa Yes. marketing ka, Yes. no, yung isa nasa sales process, Yes. parang ganun. Yes po. Yung tandem nyo. Yes po. Pero Okay. at the same time po, ad specialist din po si Coach Ark. Ad specialist din ako. Tapos, pag creatives din ako, creatives din po si Coach Ark. Para two visions or two POVs yung pinagtitignan namin before namin siya i-test or i-run. Kumbaga sa akin naman po, sa point of view naman po ni Kim and sa akin, parang ganito po siya eh. Example, ako sobrang galing ko talaga mag-edit, as in magaling po talaga ako mag-edit. Then si Kim magaling din mag-edit, pero dahil nga po mas magaling ako, sige, magaling ka dyan ha, ikaw na mag-edit. Kumbaga ako naman po, alam ko rin mag-ads, kaso mas alam ni Kim, sige ikaw na mag-ads. Halimbawa naman po si Sir Menandro, mas marami siyang alam sa amin sa fellowship, doon kami makikinig. Parang ganito lang yan eh, kung nakapag-networking po kayo o narinig nyo na to sa ibang tao, pag masakit po bang ngipin natin, kanino tayo lalapit? Sa karpentero? Siyempre po hindi, di ba? Lapit tayo sa doktor. Ganyan po. So, ganun lang po siya nagmamatter. So, ako man, di ko alam ibig sabihin ng English ng bad eh. Ano ba yun? Hindi ako nahiya magtanong. Siya, sa turuan niya ako tuturuan ko siya. Kumbaga, strike ng isa't isa, alam po namin, kaya siya nagiging madali. Ganun po siya, kumbaga, team effort po talaga. Sabi nga ni, yung natin, isa namin, si Coach MJ. Coach MJ, kung kilala nyo rin po, wala sa winning product din. Nasa winning team. So, gumagaan po yung trabaho dahil nandito yung isa't isa o yung team. Ganun po namin siya ginagawa. And ganun lang din po yung madaling explanation ko. Kung mapapansin nyo naman po sa salita ko, parang bara-bara, ganun. Siya yung nagpipilter, ay, hindi naman ganyan. Ganto lang, ganyan. Yun. Pag siya naman, sobrang, ganun naman, ako naman po, oy man, ganto lang yan. Easy ka lang. Ganun. Ganun po namin siya ginagawa. Kaya nagiging sobrang thankful ko rin dito sa best friend ko po na to na talagang from the scratch po kahit anong gawin namin, kilala namin isa't isa. And talagang thank God po na pinagdasal namin sa dami ng pinagdaanan namin, nakilala namin si Boss Pat. Boss Pat. Talagang natuwid yung namin, lalong mas natuwid yung vision po namin. And
Yun nga po, nakakapag-share kami ng ganito. Dati gusto lang namin, ganyan-ganyan. Sobrang dami po na nagbago. And talagang na-appreciate ko po si Coach Kin when it comes to sa mga gantong webinar yan. At least kahit na magkakilala kami o magkatabi kami o araw-araw ko naririnig, pinapainggan ko pa rin po. Kasi minsan sa buhay natin, kapag nakasanayan mo na, kala mo alam mo na lahat, kailangan mo pa rin bumalik sa simula. Kumbaga, kailangan mo pa rin kumain ka pa rin ng sardinas. Kung di basta magaling, balik pa rin sa simula. Kasi ang pinakamadali, yung simula. Ganyan po siya. Tama ba, Coach? Tama, coach. Grabe, naiyak naman ako dun, coach. Pang MMK yung coach, ah. Yan. Pero tama po yan. Thank you. And appreciate din po yung efforts ni Coach Art. Yun po ang pinaka ano din po namin. Kaya nga nung sabi po ni Coach Nani, tinanong po ni Coach Nani si Boss Pat na ang bilis nga po nung nangyayari sa ERP namin. Sabi din po ni Boss Pat dahil sa dalawa. And then kung ano man po yung teamwork naming dalawa, yun din po yung i-spread namin sa buong team. Kung ano din po yung mga magandang ginagawa namin, yun din po yung pilit namin na araw-araw na nire-remind sa team. Kaya nagiging ease and flow po yung everyday na ano namin, na pagtitest ng products and work. Yun po. Yun, thank you so much, Okay. Coach Kim, Coach Art, no, at saka Coach Men, no. Grabe, napaka-valuable nitong session na to. At looking forward pa, no, na magkaroon pa ng mga more na ganitong klaseng Yes. mga impartation. So for me, Yes po. it is really good. Thank you so much. Yan. So, Okay. Okay. furthermore po, kung wala na pong mga katanungan, let's do our GPA, no? Share ko lang ulit, araw-araw po namin ginagawa to stay communicate po, lalo na sa mga tao. Kasi kung ano yung ginagawa natin and tinuturo natin sa baba natin, yun din po yung mangyayari sa buong team. Kumbaga, ito, natutunan din namin sa, Genesis. Tama, yan, sa Genesis na ina-apply namin. Kasi kung ano naman po yung naaaganda, apply lang ng apply po. So, GPA means grounding, prayer, and then accountability. So, yun po. Let's bow our head. Relax po kayo sa pinaka-relax na upo nyo at isipin nyo, nasa dagat po tayo. So, take a deep breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Imaginein mo, nasa sobrang lamig kang lugar. Na habang ginagawa mo ang breathing mo, nadadama mo to mula sa ulo, pababa ng balikat, ng hita, tuhod, paa. One take deep breath. Inhale. Dahan-dahan. Sabay mo sa boses ko. At habang ikaw ay nagdi-deep breath sa dagat, let's bow our head as we continue. I pray as a Christian. If hindi ka Christian, you can pray your own po. Dear Lord God, maraming salamat po sa learnings na ibinigay nyo at maraming salamat po dahil meron kami natutunan. Naway i-bless nyo po si Sir Romel at si Sir Mirando sa mga natutunan po nila at bigyan nyo po sila ng lakas na ma-apply po ito. Bantayan nyo po siya, banal na espiritu, at gayon din po, nagpapasalamat din po kami sa binigay na learnings ni Sir Kim, ni Coach Kim. Naway magsilbing aral ito at mapasa nila sa ibang tao at magsilbing magandang influence to para sa lahat. At ingatan niyo po sila sa kanyang-kanyang aspeto ng ating buhay. And thank you Lord God dahil nandyan po kayo lagi para gumabay po sa amin. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, dahan-dahan ibukas ang iyong mga mata at sabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Lord. Thank you Thank you, po. Picture, Lord. Thank you Thank you, po, picture, Lord. Lord. picture, Picture picture, tayo. Picture. Ikaw, picture. sige, sige, sige. Picture rin po kayo kasi medyo, bago po yung PC namin. Talagang manghirap po kasi gamitin eh. Okay. Okay, one, two, three. All right. Right. So, meron sa'yo? Okay na, okay na. Okay na sa akin. Teka lang. Yung akin kasi Uh, nababaliw eh.
Okay. Thank you Yun. po. Thank you. So, Ingat yung po. recording po, sir, isend ko na Send na lang lang po po o namin. ni Kim po, sir, no? Saan ba? Email o ano? Sa email na lang. Ay, hindi Okay. sa Messenger. Yeah. Okay. Thank you, sir, sir. Ingat Bye po. po. God Ingat Thank po, bless. you, Sir thank you. Minandro. And God bless We po, love Sir God you. bless. You Romel. too. Bye-bye po. See you soon.